kalagayan, kung paano nga po ba yung kalagayan na tayo'y maglingkod sa ating Diyos sa buhay. Yung sinyalis na babala para po sa mga tao hindi po handa. Yun po yung tinuro po natin nung nakalipas. Kung paano nga po ba tayo na maging handa sa pagdating po ng ating Diyos sa buhay. Amen? At ngayon naman po ay tatalakayin po natin yung salitang, ano ba ang kaya mong isakripisyo para sa Diyos? Amen? Itanong mo nga sa iyong sarili, ano ba ang kaya mong isakripisyo para sa iyong Diyos? Amen? Ano-ano ba yung mga bagay na dapat na kaya po natin dapat isuko o isakripisyo para po sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya talagang nung sinulat ko po ito malayo pa lang po ginawa ko na po ito. Talagang sabi ko, Lord, talagang napakaganda ng salita kong ito na ano ba yung kayang isakripisyo naming mga tao para sa iyo. Dahil nga po, hindi po sapat yung naglilingkod lang tayo, hindi po sapat yung umaatin lang po tayo, hindi po sapat, nandoon lang po tayo sa matamis po na pasensya ng Diyos. Amen? Kaya, unahin po natin, dito po sa una, sabi niya, oras at paglilingkod. Ang pagbibigay ng oras at paglilingkod sa Diyos at sa kapwa ay isang paraan ng pagsasakripisyo. Amen? Ang oras daw po na binibigay natin sa Diyos at paglilingkod at pagbibigay para po sa atin pong kapwa, isa daw pong paraan ng paglilingkod. Kaya napakahalaga na maibigay po natin yung oras po natin sa ating Diyos na buhay. Dahil lagi niyo pong tatandaan, ibinigay niya po sa atin ang Lunes hanggang Sabado. Pero ang hiningi niya po sa atin, isa lamang. Amen. Isang araw lang, katumbas sa 6 na araw na binigay niya po sa atin. Kung iisipin po natin, kung buksan po natin ang ating pangunawa, buksan po natin ang ating pong isip, napaka-unfair para sa Diyos yun. Bakit? 6 na araw ang binigay niya sa atin. Pero isang araw lang ang hiningi niya na ibibigay natin sa Kanya. Pero sa ganun pong kalagayan ay hindi pa po natin maibigay po yung araw pong iyon. Amen? Hindi po talaga natin makumplit na maibigay pa po natin yung araw ngayon. Bakit? Yung gawain po natin 9 to 11:30 PM lang. Oras lang po. Hindi po talaga araw. Dahil kung araw po talaga, mula po umaga hanggang hapon o hanggang gabi. Yun po yung isang araw. Pero yung binigay lang po nga natin, oras lang. Kaya dapat ay matutunan po natin na ibigay po natin yung oras at paglilingkod po natin sa ating Diyos na buhay. At sa atin pong kapwa. Matunay nga po na yung paglilingkod natin para po sa atin pong kapwa ay magawa po natin kung paano po natin pinaglingkuran ng ating Diyos. Kung paano po tayo nagkasakripisyo para po sa ating Diyos. Gawin din po natin sa atin pong kapwa. Paano po yung pastora? Yung malasakit po. Yung malasakitan mo yung kapwa mo, pangangaralan mo yung kapwa mo, palalakasin mo, isa na po yung uri na paglilingkod. Pagsasakripisyo na gagawin po natin. Katulad nga po nung sinabi ko po sa inyo po nung linggo na tunay nga po na sa bawat pag-akay po natin ay alagaan po natin. Isa po yung uri ng pagsasakripisyo. Amen? Yung puntahan po natin yung ating pong bunga. Nung titingnan po natin kung yung bunga po natin nalalanta na ba o buhay pa ba o patay na ba yung bunga natin. Isa po yung sakripisyo. Kaya dapat matutunan po natin yung pagsasakripisyo. Amen? Kaya sabi niya po dito sa Roma, chapter 12, verse 11, sabi niya, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Kaya dapat po ay magpakasipag po tayo at huwag po tayong maging tamad sa paglilingkod. At yung buong puso po natin ay ibigay po natin sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Amen? Kaya dapat po ay sa bawat gagawin po natin, magkasakripisyo po tayo na tayo po maging masipag. Saan po? Sa pagdalo, pagpunta po sa church. Gawin yung inuutos po sa atin ng Diyos. Yung naisin ng Diyos na gawin po natin, gawin po natin. Kahit isang oras lang, mabigyan natin ang Diyos, isa na po yung kabutihan na paglilingkod, pagkasakripisyo po natin. Kaya yun nga po pagdating nga po ng training program, lagi ko pong sinasabi sa Lord, salamat po. Dahil sa kabila ng pagod ng iyong mga anak, ay talaga namang pinili talaga nila na gawin yung sakripisyo na nais mo. Sa po sakripisyo yan, yung training program po na ginagawa natin, every Thursday na nandito kayo, isa pong pagsasakripisyo yun. Sa kabila po ng pagod na galing kayo sa trabaho na dapat sana umuwi na para magpahinga. Pero ginawa niyo pumunta pa rin po kayo sa presensya ng Diyos.
upang doon kayo'y makasumpong na kapahingahan. Kaya dapat, yun po yung gawin po natin. Magbigay po tayo, maglaan po tayo ng oras sa atin pong Diyos na buhay. Pangalawa, sabi niya po dito, material na bagay. Ang pagbibigay ng material na bagay, tulad ng pera, ari-arian, o iba pang mga bagay na mahalaga ay isang paraan ng pagsasakripisyo. Kaya tuloy nga po na ang bawat material na binibigay natin sa ating Diyos na buhay isa pong paraan ng pagsasakripisyo. Katulad po ng ginagawa po ninyo pagsusupport po sa amin ni Pastor, pagsusupport po sa church. Isa po yung paraan ng pagsasakripisyo. Nakakala nyo lang simpleng bigay nyo lang kay pastora ng kakainin. Hindi nyo po alam na isa na po pala yung pagsasakripisyo. Kaya dapat gawin po natin yun ng buong puso. Yung mga bagay po natin pong pagbibigay natin sa church, yung pagbibigay po natin lalo na po sa larangan po ng ikaputandog. Isa na po yung pagsasakripisyo na hiningi po ng Diyos po sa atin. At yung pong ginagawa po natin na every monthly, meron po tayong pledges para po sa bahay-sambahan po natin. Isa rin po yung pagsasakripisyo. Marami pong material na bagay na tinutukoy ang Diyos sa larangan po ng pagsasakripisyo sa pamagitan po ng material. Amen? Kaya napakasimple. Pero kung titingnan mo, ay isang napakahalaga sa mata po ng ating Diyos na buhay. Kaya yun po yung dapat po nating maunawaan. Kaya sabi niya po dito, sa unang Timoteo chapter 6 verse 10, sabi niya, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasakal sa maraming kapighatian. Kaya tunay nga po na yung ginagawa po natin na pag-ibig sa salapi, yun nga po yung paghahanap buhay po natin. At tunay nga po na nakalimutan natin ang sakripisyo na gagawin po natin para sa Diyos. Na ibinigay na po natin yung buong buhay natin sa paghanap po ng pera. Para lang po sa naisip po natin yumaman. Ay ugat daw po ng kasamaan. Tama po yun. Dahil nga po na sinabi po sa inyo na Diyos maghanap buhay kayo, oo. Pero sinabi niya bigyan niyo siya ng oras. Isang oras lang hinihingi niya, samantalang yung pagkatrabaho niya buong maghapon. Amen? Kaya dapat yun po yung unawain po natin na dapat yung pag-ibig na gagawin po natin sa salapi ay dapat yung pag-ibig na ibibigay natin dapat sa Diyos. Na dapat nakaka-unfair kasi ang gusto lang naman ng Diyos mahalin siya. Pero ang ginawa po ng tao ibig na siya yung mahalin. Ang minahal po ng tao ay salapi. Amen? Pera. Yaman, kayamanan na meron sila sa mundo. Na nakalimutan naman nila na ang Diyos ang nagbigay noon, hindi yun binigay ng Diyos para mahalin natin. Binigay po yun ng Diyos para gamitin po natin. Saan po? Sa kapwa po natin. Para po maayos po yung buhay natin. Para po tayo makapaglingkod ng maayos. Hindi po gamitin para po italiguran natin ng Diyos. Amen? Kaya nalulungkot po ako sa ganun po kalagayan na kadalasan. Mas marami po yung binibigay kaysa binibigay doon sa mundo na pamumuhay, sa libutan. Kaysa doon sa Diyos na nais na naman ng Diyos, napakasimple. Ang mahalin nyo ang Diyos. Amen? Kaya dapat matuto tayo na mahalin ang Diyos sa ano pa mang kayamanan. Dahil tunay nga po na sa bawat gagawin po natin, sa kasagsagan ng pagmamahal po natin sa salapi, kapighatian ng atin pong mararanasan. Bakit? Nasa iyo na nga lahat ng kayamanan. Mayaman ka na, nasa iyo na lahat ng pera. Ang tanong, masaya ka ba? Masaya ka din, nabibili mo lahat ng gusto mo, oo. Pero yung kaligayahan ay napakababaw. Pero yung kaligayahan, napiliin mo si Kristo. Isang napakalalim na kaligayahan na hindi kayang bayaran ng kahit gaano kalaki sa labi. Amen? Kaya dapat, mas pahalagahan natin ang Diyos kaysa paggumita po ng pera. Kaya nga po, hindi naman po sinasabi ng Diyos na huwag na kayong maglingkod. Hindi sinasabi ni Pastor, huwag na kayong maglingkod. Huwag na kayong magtrabaho, maglingkod na lang kayo. Hindi ko po sinasabi. Ang pinupunto ko po, pinapaunawa po sa inyo ng Diyos na dapat mas malaki yung oras na ibibigay niyo sa Diyos kaysa trabaho. Amen? Na mas priority dapat siya. Dapat nauna siya kaysa trabaho. Kasi nandiyan lang po yung trabaho Pero yung Diyos, kapag nagalit na po sa atin, hindi na po natin mapapawi po yun. Amen?
Kapag ang Diyos ang nagalit po sa atin, kawawa po tayo. Kukunin niya po lahat ng meron po tayo. Lahat ng meron ka ngayon, mawawala sa iyo yan. Kaya dapat unahin po natin ang Diyos. Amen? Bago tayo pumasok sa trabaho, unahin po natin ang Diyos. Mag-pray po muna kayo. Dapat meron kayong ano sa Kanya, meron kayong covenant. Dapat meron man lang kahit isang Bible verse na mabasa, magbulay-bulay niyo bago kayo pumasok sa trabaho. Hindi yung pagkabangon po sa higaan, diretso sa trabaho. Amen? Dapat may cover, dapat agad kayo ng banal na dugo. Ng presensya ng Diyos bago kayo umalis. Kung sa ganun, sa bawat lakad na gagawin niyo, sa bawat trabaho na gagawin niyo, lagi siyang nanganina. Amen po ba? Kaya dapat yun po yung dapat po natin gawin. Amen? Kaya sabi niya po dito sa pangatlo, mga gusto at kagustuhan. Ang pagtalikod sa mga gusto at kagustuhan ng sarili para sa Diyos at sa kapwa ay isang paraan ng ng pagsasakripisyo. Kaya tunay nga po na minsan po yung mga kagustuhan po natin, yung mga gusto po natin, o yung kagustuhan natin gawin, kailangan po natin isang tabi para po sa ating pong Diyos na buhay. Amen? Kaya dapat yung kagustuhan po natin, dapat talikuran po natin. Dapat yung kagustuhan ng Diyos yung dapat natin harapin. Hindi po pwede dapat na malaig yung kagustuhan natin. Dapat mas malaig yung kagustuhan ng Diyos na gawin po natin. Kaya yun po kadalasan na yung iba po na bilang mananampalataya o lingkod ng Diyos, kadalasan po sa iba sinasakripisyo po yung mga pangarap para lang mahalin ang Diyos, sundin yung kagustuhan ng Diyos. Amen? Kaya dapat, bago mo dapat gawin yung mga kagustuhan mo, unahin mo muna ang Diyos. Kasi meron po minsan marami tayong gusto. Marami tayong mga pangarap Una-una na po dyan, yung mabigyan natin ng magandang buhay at maayos na buhay yung ating mga anak, yung ating asawa, yung ating mga mahal sa buhay. Kadalasan po, na-focus po doon yung attention po natin. Na minsan hindi po nais ng Diyos. Na hindi po gusto ng Diyos. Dahil nga po sa pagka-focus po doon, nailagay po natin sa kalagayan na nakalimutan po natin ang ating pong Diyos na buhay. Kaya dapat po, sa ganun pong kalagayan, yung mga gusto natin, dapat ay sinasanggunin po natin parati sa Diyos yan. Lalo na po sa bawat desisyon na gagawin po natin, huwag po tayo padalos-dalos. Iba po sa atin padalos-dalos po kung magdesisyon. Kaya tuloy, ang nangyayari po ano po yung nangyayari po sa huli? Pagsisisi. Kaya dapat ang gawin po natin, dapat unahin po natin parati po ang Diyos. Amen? Talikuran po natin yung bawat kalagayan po natin na naisin natin na kahit gusto natin yung bagay na yun at alam naman natin ay kapapahamak natin, talikuran natin. Hayaan natin yung kagustuhan ng Diyos yung mangyari. Kasi mayroon po kasi minsan na nagkaroon po tayo ng mga bagay na desisyon sa sarili po natin na gustong-gusto natin maabot. Pero ang kapalit po nun pagtalikod. Kapalit po nun nakakasakit po tayo. Amen? Kailangan po natin sakripisyo po yun. Kailangan po natin po talikuran. At hayaan natin na unahin po natin ang Diyos. Dahil kapag inuna po natin ang Diyos, sabi niya, unahin niyo ako. Kaya sabi niya, put God first. Siya po yung bahala sa inyo. Siya po yung bahala sa lahat. Sabi niya, yung future daw po natin, siya po yung bahala. Kaya hindi po dapat tayo nag-alala sa kinabukasan po natin. Hayaan po natin ang Diyos po dyan. Gawin lang po natin, sundin po natin yung kalooban niya na makapaglingkod po tayo ng maayos po sa kanya pong harapan. Nagagawa po natin yung kalooban niya. Amen? Nagagawa natin ang maglingkod na nakangiti ng buong buo sa atin pong mga puso. Hindi po yung naglilingkod po tayo na napipilitan. Amen? Dahil po sa ganun pong kalagayan na ginagawa po natin nagmamaktol kasi gusto ko talagang gawin yung bagay na yun. Kaso lang, ang Lord kasi, gusto niya, unahin ko pa siya Mayroon ganun Amen? Nagmamaktol. Kaya tuloy ang paglilingkod, hindi buo. Kaya ang nangyayari, ano pong nangyari? Hindi po ginabagan ng Lord. Hindi po nais ng Lord yun. Nalulungkot po ang Lord. Amen? Kaya dapat hindi po ganun. Buo yung ibibigay natin sa ating Diyos na buhay. Kaya sabi niya po dito, sa Mateo, chapter 12, verse 25, sabi niya, ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya kung papahalagahan mo daw yung buhay mo sa mundong ito,
ay mawawalan ka ng buhay na walang hanggan. Pero kung ang buhay mo, ibibigay mo sa Diyos, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kasi na ang nangyari po kasi, ang ibig sabihin po kasi ng Lord po dito sa salita niya po kasi nito, marami po kasi sa atin, iba, kahit Kristiyano na po, naglilingkod na po sa Kanya, inuuna pa rin po yung pansarili. Yung pansariling kagustuhan, yung pansariling buhay. Lalo na kapag dumating po yung pagsubok. Amen? Halimbawa po natin sa pagsubok. Dumating po ngayon si pagsubok. Kaya ngayon sabi ng Lord sa iyo anak, pumunta ka ngayon sa tahanan ko. Meron akong gustong ipagawa sa iyo. Kaso ang nangyari sabihin mo Lord, hindi ako pupunta doon kasi baka pag pumunta ako doon, lipa rin ako ng hangin. Baka naman malunod ako sa baha. Hindi ngayon, mapapahamak naman yung buhay ko. Amen? Yun yung naging doubter. Amen? Yun yung naging, parang isipan, naging laman ng puso. Pero hindi mo alam, yung sinabi ng Diyos na yon na kahit umulan, bumagyo, lumindol pa yan. Pero kapag sinabi niya sa'yo na pumunta ka sa tahanan ko, sumunod ka. Dahil hindi kanya papupuntahin sa tahanan niya, kung pababayaan ka lang din niya. Amen. Ikaw man naman magulang, paalisin mo yung anak mo, alam mo pahamak? Amen. Ganun din po yung ating Diyos na Ama natin sa langit. Hindi niya mo pababayaan na mapapahamak ka, kaya sabi niya, pumunta ka sa tahanan ko. Amen. Kaso nag-aalinlangan ka, sabi mo, Lord, hindi ako pupunta. Kasi may trabaho akong pupuntahan, mas mahalaga yun kaya kayo. Amen. So, ano nangyayari? Dahil hindi mo alam, dahil inunang mo yung trabaho mo, kaya sa doon sinabi na Diyos na pumunta ka, ano pong nangyari? Yung trabaho na pupuntahan mo, tinanggal ka. Kasi bakit? Hindi mo nga kasi inunang Diyos Sabi niya nga, put God first. Unahin mo ako sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. Amen. Kaya yun po yung dapat maunawaan po natin. Naunahin po dapat natin yung Diyos kaysa higit pa sa anumang bagay. Amen? Kaya tunay nga po na handa dapat tayo na isakripisyo po yung buhay natin. Kaya dapat sa bawat paglilingkod na gagawin natin, dapat nailagay na po natin sa ating puso't isipan na dapat ano man yung harapin natin, ano man yung susubukin tayo, ano man yung pagsubok, ano man yung maharapin natin sa daan, handa dapat tayo na ibigay yung ating buhay. Alam niyo kapag lumabas kami ni Pastor dito sa tahanan ng church, sa tahanan ng Diyos, kung umalis kami, lagi ko po sinasabi sa Lord, Lord, ano man yung maharapin namin, saan man kami makarating, saan man makarating ang aming paa, saan man kami abutin, handa po ako na ibigay ang ating buhay. Kaya hindi ko na po inisipin na makakabalik pa po ako sa church. Hindi ko na po inisip po yun dahil ang iniisip ko, lagi kong sinasabi sa Lord, saan ako aabutin? Kasi hindi mo alam kung anong oras mag-rapture. Hindi mo alam kung anong oras na mabalik ang Lord. Kaya dapat, yun yung dapat mong isipin na, Lord, saan man ako abutin? Dapat, handa ako. Handa ako. Dapat ganun lagi. Bago ka umalis sa tahanan mo, nagpipray ka dapat. Kasi hindi mo alam, pag alis mo sa tahanan mo, hindi mo alam kung makakabalik ka pa Kasi ang buhay ng tao, hiram nga lang Kaya dapat lagi kang handa sa ganun pong kalagayan. Hindi mo alam kung ano yung hinaharap mo. Paano ngayon kung nandun ka sa gitna, nandun ka sa trabaho, bila nag-drop you? Bigla dumating ngayon ang Lord. Makakabalik ka pa sa bahay mo, sa mag-ina mo para makapagpaalam. Amen? So hindi na. Kaya dapat, bago ka umalis, handa ka dapat. Lord, saan man ako abutin? Kung ikaw ay dumating, ihanda mo po ako. Amen? Dapat ganun. Ganun po parati yung gagawin po natin. Hindi yung naghahanda ka lang na kung nandyan na. Paano ka pa maghanda kung nandyan na? Hindi ka na maghanda po doon kasi ang rapture nga po sabi, isa pong magnanakaw ang pagbabalik po ng Diyos para po siyang magnanakaw. Na hindi po natin nalalaman para sa tiglas. Kaya dapat laging aware, lagi po tayong handa. Lagi nating ibigay ang ating buhay upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya sabi niya nga po dito sa number 4, sabi niya, buhay. Ang pagbibigay ng buhay para sa Diyos at sa pananampalataya ay ang pinakadakilang sakripisyo. Yun po yung paulit-ulit po namin sinabi po sa inyo ni Pastor. Na sa lahat ng uri ng paglilingkod, ang pinaka-the best, na pinaka-gusto ng Diyos, ay ang ibigay mo ang iyong buhay. Amen? Higit pa sa lahat ng bagay na ibibigay mo.
Pero kapag buhay na ang ibibigay mo, talagang sobrang nalulugod dyan ng Diyos. Sobra siyang naliligayahan. Amen? Kaya yung pagbibigay po natin ng buhay sa Diyos, ay hindi po talaga kayang higitan. Dahil nga po, nauna po siyang nagbigay ng buhay para po sa atin. Kaya sabi niya nga po dito, sa John chapter 10 verse 10, sabi niya, dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Amen? Kaya tunay nga po na, nung dumating po ang Panginoong Jesucristo, tayo po yung tupa na tinutukoy niya. Nung siya po'y dumating, nung siya po'y naparito, lahat po ng uri ng sakit at karamdaman ay kanya pong tinanggal. At ang ipinalit niya po ay buhay na masagana. Amen. Buhay na masagana. Kaya dapat po, sa ganun pong kalagayan ay, dapat po tayong masiyahan. Amen? Kaya nga nung nabasa ko po, sabi ko, Lord, napakabuti namin. Napakabuti mo sa aming mga tao. Dahil nung ikaw ay naparito sa mundong ito, ibinigay mo yung buhay mo para sa amin. Binigyan mo kami ng buhay na ano? Masagana. Hindi buhay na magulo. Amen? Kaya kung titingnan niyo po yung paligid po natin, magulo. Amen? Kung titingnan niyo po, Lord, yan po ba yung pinangako mo? Hindi. Bakit po naging magulo? Kaya kung makikita niyo po ngayon, kung pag-aaralan niyo po yung sitwasyon, ang linaw-linaw po na sinabi ng Diyos, nung siya po'y pumarito, binigay niya ang alin po, ang masaganang buhay. Hindi masalimuot, hindi magulo, hindi taghirap. So, ibig sabihin, kung pag-aaralin mo yung sitwasyon, kaya nagiging mahirap ang tao dahil po kanino? Sa Diyos ba? No. Sa tao mismo. Dahil paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo, ang tao rin po ang gumawa ng sarili niyang kamatayan. Ng sarili niyang sakit. Tapos kanino niya ibinigay ang sisi? Kanino? Sa Diyos. Kung saan titingnan mo, nakakalungkot na hindi siya naging nilabot na sinisisi niya ang Diyos. E napakalinaw ang salita ng Diyos na sinabi niya, nung siya daw po'y narito, nung siya po'y pumunta po dito, ibinigay niya ang magandang buhay, masaganang buhay. Kaya bakit ka naghihirap? Hindi mo pwede sabihin, Pastor, naghihirap ako. Wala makain ng aking anak. Walang makain ng aking asawa. Iniiwan ako ng asawa ko. Kasi yung bigas na namin walang laman. Boy, sabihin ko sa'yo, anak, isa kang mangmang. Bakit? Alinaw eh. Amen? Ang linaw ng sinabi ng Diyos. Ang problema sa tao, ano? Tamad. Amen? Tamad po ang tao. Kaya siya naghihirap. Kaya siya nagugutom. Kasi tamad nga siya. Kaya dapat dun po yung maunawaan po natin. Amen? Napakaganda ng salita po ng Diyos po ito na sinasabi niya. Masaganang lubos. Ang nais lamang ng Diyos, tayo po sumunod. Gawin ang kanya pong kalooban. Pero dahil nga po sa ginagawa po ng tao, na inuuna po yung mga bagay-bagay, ninakaw po ni Satan yung ibinigay po ng Diyos na masaganang buhay. Yan, pagmasdan niyo po yung paligid po ninyo. Maraming naghihirap. Bakit po? Ninakaw po ni Satan. Yung dapat sana ay marangyang buhay, magandang buhay, masaganang buhay. Kasi bakit? Hindi nga nila pinahalagahan eh. Nung sila'y nagkaroon, ano pong ginawa? Nagpakasasa sa mundong ito. Nagpakasasa sa bisyo, sa alak, sigarilyo, sa ano pang bisyo. Amen? Sa sugal, sa droga. So ano po yung nangyayari? Tapos nung naghihirap na, walang Diyos. Yun ang sasabihin niya, walang Diyos kasi naghihirap siya. Dahil sa kamangmangan po yun. Amen? Kaya dapat, umpisa pa lang, pahalagahan mo yung binigay sa iyo ng Diyos. Yung ibinigay sa iyo ng Diyos, yung buhay mo, isa na pong pagpapala po yan, na hindi mo kayang bayaran. Kaya wala kang karapatan sumbatan ng Diyos, dahil ikaw ang may gawa sa sarili mong buhay, kung bakit naghihirap ka, kung bakit nagkasakit ka. Amen? Pero sa kabila nun, kapag nanalangin ka at nagsisi ka, pinapatawad ka ng Diyos, pinapagaling ka pa rin ng Diyos. Tapos sisihin mo pa rin ng Diyos. Amen? Kaya nung nakakarinig po ako ng ganyan, nalungkot ako. Sabi ko, bakit may mga taong ganito? Hindi nila naisip
at hindi nila naunawaan ang salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi niya nga po dito sa John chapter 14 verse 6, sabi niya, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Amen? Kaya dapat ang lamahalin niyo ang Diyos. Dapat na makakilala kayo sa Kanya ng lubos. Dahil hindi pala kayo makakapunta doon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Amen? Kayo yung sabi pa ulit-ulit na sinasabi po ni Pastor, huwag po kayo dumayrik doon. Dumayrik po muna kayo sa Panginoong Isus. Dahil nga po siya nga po yung daan at ang katotohanan. Walang makakapunta sa Ama sa pamagitan ng buhay niya. Amen? Kaya dapat unahin natin parati ang Panginoong Isus. Amen? Kaya dito po nagpapatunay sa salita po ito na kung saan sinasabi po niya na unahin siya sa anumang bagay. Amen? Kaya sabi niya po dito sa panglima, pag-ibig. Amen? Sabi niya, pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay isang pinakamahalagang sakripisyo. Amen? Kaya tunay nga po na yung pag-ibig na gagawin natin sa Diyos at sa kapwa, isa pong mahalagang pagkasakripisyo. Alam niyo po kasi, kung unawain niyo po yung salita po nito na tinutukoy po ng Diyos, na kung bakit lagi niyang binabanggit po yung kapwa, na mahalin po yung kapwa. Kasi lagi niya po sinasabi na, mahalin niyo po siya at ang inyong kapwa. Kaya, dito po pumapaloob po yung salita na, paano mo mahalin ang Diyos? Paano mo mahalin ang Diyos na hindi mo nakikita? Samantalang yung taong nakikita mo, hindi mo kayang mahalin. Amen, doon pa lang magkaroon ka na ng kwarto na, paano ko mamahalin ang Diyos? Yung kapwa ko nga na nakikita ko, hindi ko kayang mahalin. Bakit? Yung kapwa mo, lagi mong pinipintasan, lagi mong pinupuna, lagi mong sinasabihan, lagi mong inaaway. Amen? Isa bang pagpapakita po ng pagmamahal po yun? No. Dapat, bago natin mahalin ang Diyos, mahalin natin ang ating kapwa. Dahil hindi natin kayang mahalin ang Diyos kung hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa. Amen? Dahil nga yung kapwa natin nakikita natin, hindi natin kayang mahalin Paano pa yung Diyos na hindi natin nakikita? Amen? Kaya dapat mahalin po muna natin yung ating kapwa. Dapat magkaroon tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. Malasakitan po natin yung ating kapwa. Pag alam natin na nangailangan ng tulong, tulungan. Amen? Lalo na kung nangihina, si sister, si brother, palakasin mo. Amen? Kamagitan po ng salita po ng Diyos. Sharean mo po siya para siya po yung lumakas. Lalo na nawawalan po siya ng pag-asa, bigyan mo po siya ng pag-asa. Gamit po ang salita po ng Diyos. Kaya sabi niya nga po dito sa Mateo, chapter 22, verse 37 and 40, sabi niya, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Kaya tunay nga po na, dito po ay sinabi po ng ating Panginoong Jesus na tunay nga na ibigin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa. At ganoon din po sa ating pong kapwa. Ibigin natin ang ating kapwa, gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. So, ibig sabihin, kung hindi ka marunong umibig sa iyong kapwa, hindi ka rin marunong umibig sa iyong sarili. Amen. Malinaw sabi ng Diyos ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Paano mo ibigin ang iyong kapwa kung hindi mo pala kaya ibigin ang iyong sarili? Kaya dito natin makikita, dito nyo makikita yung pagmamahal nyo sa kapwa nyo. Doon nyo ngayon makikita na ganoon din ang pagmamahal nyo sa iyong sarili. Kaya dapat, ganoon natin gawin ang pagmamahal sa ating Diyos na buhay. Kung paano natin minahal ang ating sarili, gayon din dapat natin ibigay sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya sabi niya po dito, sa Mateo chapter 16, sabi niya, verse 24 and 25, sabi niya, sinabi na Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangan itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, ay mawawala nito. Ngunit ang mawawala ng kanyang buhay alang-alang sa